Ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Friday, February 6, 2026 at oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparegire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. DOJ binasura ang cyber libel ni Rizal Tiberos sa mga vlogger. Limang senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bolillaso sa Senate Presidency. Cristina Frasco hindi papalitan ni Patrick Gregorio sa DOT ayon sa palasyo. Todo Balita. Sani Angara, masamang ehemplo sa mga estudyante ayon kay Mon Tulfo. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, 3 magkakapatid binawalang mag-cellphone tumalon sa balkonahe. Todo Balita. Sa ating balita lokal, Interagency Olympics opisyal nang nagbukas sa siyudad ng Alaminos. Todo Balita. Sa ating balitang sports, boxing, palalakasin sa Pilipinas, Marcos Manalo naluklok na bagong ABAP President. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mga balita, ibinasura ng Department of Justice sa reklamong cyber libel ni Senator Rizal Tiberos laban sa ilang individual at vloggers na umano'y nagpakalat ng video ng whistleblower na si Michael Maurilio o alias Rene. Ayon sa reklamo, sinabi ni alias Rene na binayaran umano siya ni Tiberos na 1 milyong piso para tumistigo sa Senado laban sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilya Duterte. Kabilang sa may reklamo, si Atty. Ferdinand Topacio at ang mga vlogger na sina Byron Cristobal, Jeffrey K. Eric Celis, Chrisette Kifichu, Jason Sa at Alex Destor. Sinabi ng Tiberos ng kaso ay hindi lang tungkol sa fake news, kundi isang pag-atake na rin sa matestigo nagsalita sa kabila ng takot. Ngunit ayon sa resolusyon ng DOJ, kahit nakakasakit ang mga pahayag ng respondents, hindi ito sapat para kasuhan sila. Wala ring ebidensya magpapatunay ng kriminal na pananagutan kaya ibinasura ang kaso. Sa isang pahayag, binigyan din ito pasyo ng pagbasura ng DOJ. Sa reklamong cyber libel laban sa kanya ay isang tagumpay para sa karapatan ng bawat mamamahayag at mamamayan na ipahayag ang kanilang puna at kritisismo laban sa mga opisyal ng gobyerno sa paraang naaayon sa batas. Hindi pinag-uusapan sa Malacanang ang posibilidad na palitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Ito ay nihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos lumutang ang pangalang Patrick Gregorio na papalit umano sa DOT Secretary. Si Gregorio ang kasalukuyang chairman ng Philippine Sports Commission. Ayon kay Castro, walang nabanggit sa Malacanang na papalitan si Frasco sa kabila ng pagsita sa kanya ni Senator Raffy Tulfo dahil sa nakabalandra ang malaking picture nito sa billboard sa iba pang tourism material ng DOT sa halip na ang magagandang tanawin sa bansa. Asap na wala pong pinag-usapan na ganyan ang may sagot ni Castro. Matatanda inihayag ni Castro noong nakalipas na linggo na tapos na ang
balasan sa gabinete at ang gusto ng Pangulo ay harapin ang pagtatrabaho para sa pag-angat ng bansa at ekonomiya. Itinulak ni Navotas City Representative Toby Chanco ang isang panukala na magbabawal sa paggamit ng number 8 protocol o courtesy license plate na ibinibigay sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Several times in the past, the proliferation of vehicles with protocol plates has been identified with abusive behavior exhibited by individuals driving or using these vehicles, whether high-ranking government officials or persons posing as such, sabi ni Chanco. Ipinunto ni Chanco na mayroong mahigit 300 kongresista at imposible para sa mga traffic enforcement agency sa bansa na tiyakin ang gumagamit ng naturang plaka ay totoong kongresista. Sa ilalim ng House Bill 7599, ang pagbibigay at paggamit ng number 8 protocol license plate ay pagbabawal na at ang lahat ng naibigay na ay kukumpiskahin o kakanselahin. Sa iba pa natin mga balita, sa ngalan ng delikadesa, dapat na umano mag-resign si Education Secretary Sani Angara matapos itong makaladkad sa flood control scam ayon sa veteranong kolumnistang si Ramon Tulfo. Iginiit ito ni Tulfo matapos lumabas ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan nabanggit na si Angara ay nabigyan umano ng 12% kickback sa mga proyekto ng gobyerno nung ito pa ay chairman ng Senate Committee on Finance. Sinabit o binanggit na sa draft report ng affidavit ang affidavit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 12% kickback umano ni Angara ay pinapadala sa pamamagitan ng dating Senate staff at DepEd Undersecretary at Tribe Olivar. Ginito po dapat mag-design na sa kanyang pwesto si Angara dahil hindi siya magandang halimbawa na ang kalihim ng Department of Education ay nasasangkot sa korupsyon. Muntik nang maging Senate President si Senadora Lauren Legarde noong Miyerkules kung hindi ipinilit na ibalik si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa ilang source ng Billionaire News Channel. Tatlong Senate insider ang nagsabi na nabigo ang kudeta ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos matapos umatras ang 5 senador na malaman na ibabalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chair. Naunang inireport ng BNC na tinatayang 17 senador ang susuporta kay Legarda para may patalsik sa Senate President Vicente Tito Soto III. Binanggit naman ng isang insider na nagsimulang umugong ang kudeta sa Senado matapos lumutang ang draft report ng Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Panel hinggil sa ginawang investigasyon sa multibillion peso flood control racket. Sa naturang draft report, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Senador Francis Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva na pabang mga miyembro ng minority bloc. Samantala nakakuha rin impormasyon meron din lumutang impormasyon na naupo na sanang Senate President si Legarda noong Miyerkules kundi lumutang impormasyon na ibabalik si Marcoleta bilang pinuno ng Blue Ribbon Panel. My Tweety Bird in the Senate told me just now that the Pro-Lauren Legarda already had the numbers to oust Tito Soto as Senate President yesterday. Why did some of the Pro-Legarda senators change their minds and decided to retain Tito Senator? O Tito Sen, paglalahad ni Tulfo sa kanyang pinost sa Facebook.
Dumako tayo sa ating mga lokal na sa ating mga balita sa ibang dagat. Dinukot umano na hindi pa nakikilalang grupo ang ina ng news anchor na si Savannah Guthrie sa Arizona, USA. Sa isang video na inilathala sa social media noong Miyerkules ng gabi, umiyak na nanawagan si Guthrie sa mga kidnapper na magpakita ng patunay na buhay pa ang kanyang inang si Nancy, 84 anyos. Ayon sa sheriff ng lugar na si Chris Nanos, huli nakita matandang Guthrie noong linggo at pinaniniwalang kinidnap siya mula sa kanyang tahanan. Sinabi ni dating US President Donald Trump na nakipag-ugnayan na siya kay Savannah at tinutos niya ang buong suporta ng federal law enforcement sa lokal na otoridad upang maibalik na ligtas ang ina ng news anchor. Inilarawan ni Savannah ang kalagayan ng kanyang ina na may mahinang puso at dumaranas ng matinding sakit at nangangailangan ng gamot para makaligtas. Kinumpirma rin niya ang ulat tungkol sa ransom letter at ginagawa niya ng kanyang pamilya ang lahat upang maprotektahan ang kanyang ina. Karagdagang balita sa ibang dagat, nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikasyam na palapag ng kanilang tinutuluyang gusali ang tatlong magkakapatid matapos na pagbawalang gumamit ng cellphone ng kanilang mga magulang sa Ghaziabad, India noong Miyerkules. Sa ulat, naadik umano ang magkakapatid na may edad 12, 14 at 16 sa isang Korean love game kaya pinagalitan sila ng kanilang ama at pinagbawalang gumamit ng cellphone. Bago magpatiwakal, gumawa ng liha ang mga ito at tinihayag ang labis nilang pagkadismaya sa naging parusa sa kanila ng mga magulang. Nagsimula umanong mahumaling ang magkakapatid sa Korean game, K-pop music, K-drama at mga Korean TV show noong COVID-19 pandemic at naging sanhi ng pag-drop out ng mga to sa eskwela noong 2020. Samantala sinabi ng World Health Organization na itinala nila ang adiksyon sa mobile games sa International Classification of Diseases noong 2019 dahil sa patuloy na paglala ng bilang ng mga nahuhumaling sa mga online game bunsod ng paggamit ng cellphone. Dumako tayo sa ating mga lokal na balita sa bayan ng Bayangbang. Nagtungo sa 4th District o District 4 ang Bali-Balin Bayangbang Committee upang mag-monitor sa mga barangay para sa Bali-Balin Bayangbang Cleanliness Project ni Mayor Nina noong Pebrero 4, 2026. Dalawang monitoring team ay tinalaga upang magsagawa ng masusing pag-iikot at evaluasyon sa mga nasasakupang barangay ng District 4, Barangay Karungay, Darawoy at Dusok. Sa Clown sinagawang evaluasyon ng tatlong pangunahing aspeto sa programa sa programa Bloom o Bougainvillea and SK Eco Space na may 30%, Green of Food Gardening and Ornamental Plants na may 30% at Clean na kinabibilangan ng Solid Waste Management as ZOD at Drainage at Hayop Mo, Tali Mo na may 40% na puntos. Layunin ng programa na ito na masuri at ang aktibong partisipasyon ng mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran at ang pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan. Kabilang sa mga evaluator sa proyektong ito ang SK Federation, SB Committee on Environment, Liga ng mga Barangay, Administrator's Office, LIDO, RHU, MNAO, Engineering, Agriculture, Menro at DILG.
Samantala, opisyal na nagbukas ang Interagency Olympics sa isang masigla at masiglang seremonya na nang pinagsama-samang 16 na nakipagkompetensyang kupunan o nakikipagkompetensyang kupunan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at negosyo sa lungsod sa isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pagtutulungan at magkakasama at pagiging sportsman. Personal na nagatid ng kanyang mensahe, City Mayor Art Brian Celeste at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikisama, disiplina at malusog na kompetisyon sa mga pampublikong tagapaglingkod o public servant. Nagpakita ng kanilang buong suporta sa kaganapan ng mga miyembro ng Sangguniang Panunsod kasama si First District Board Member Napoleon Nong Fontelera na nag-isa sa opening rites. Binigyan din ang grand opening ceremony na makulay na parada ng mga kupunan at ang inaabangang pasiklaban ng mga Muse at Adonis sa bawat club at isang masiglang grupong sayaw ng kompetisyon na nagpapakita ng pagkamalikhain, talento at espiritu ng pangkat. Ang aktibidad ay pinangunahan ng City Youth and Sports Development Office sa pamumuno ni Cloyd Peter Lalas na tinitiyak ang maayos at makabuluhang pagbubukas ng Interagency Olympics ngayong taon. Samantala, nagwagi sa Power Dance Competition ang DepEd Angaray bilang champion, first runner-up Team Executive, second runner-up Interconnected Business Process Incorporated at third runner-up Alamino City Water District. Sa ating balitang sports, inuluklok ang dating ABAP o ABP Secretary, ABAP Secretary General na si Marcos Jarwin Manalo bilang bagong presidente ng Association of Boxing Alliances of the Philippines. Miyerkules kapalit ni ex-Antipolo Congressman Roby Puno na magsisilbi na bilang chairman. Ang dating ABAP chief na si Ricky Vargas na chef de mission ng Team Philippines sa 2028 LA Olympics at kamakailan lamang ay naluklok bilang presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas habang nakaupo na chairman ng Philippine Basketball Association ay ako'y na responsibilidad bilang ABAP Honorary Chairman. Umupo naman sa posisyon bilang Board of Trustees sa ginanap na annual meeting and elections sa Charles Swift Boardroom ng Meralco Building sa Ortigas sina dating Samar Congressman Raul Daza bilang chairman at current Philippine Aquatics President Michael Angelo Vargas bilang Vice President. Kung kumpleto sa ABAP Board sina Meralco SBP at dating BCDA President Attorney Arnel Casanova, VCC MAK Ventures Incorporated President Mark Burgos, former DepEd Assistant Secretary Attorney Emilio Jose Abilita Jr., former Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno, former Baguio City Mayor Reynaldo Bautista Jr., two-time Olympic medalist Nesty Petesio at San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua na siyang PBA Vice Chairman at Team Governor ng Barangay Ginebra, San Miguel. Sumanya kabuhan nating newscast sa ating todo balita at komentaryo niyo. Pagbalita ko po, si Susan Valdez Shadow, kantabay po natin si ka Edwin Inong. Oras po natin, alas 5:25. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa Puan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIC. Oras po natin mga kaibigan, alas 5. Alas 5, asan na yung oras? Alas 5:30 ng umaga. At sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez siya daw. Napakahirap matulog. Napakahirap gumising. Pero magandang umaga. Kahit napakalamig, enjoy po natin dahil once na pumalo na po yung yung tag-init ay sobrang init. Pero dun sa ilang bahagi po ng Mindanao ay si Basyang dun siya nananalasa. Si Bagyong Basyang, may mga nakikita kong post kagabi na eto na naman, yung mga areas na tinamaan ni yung pinakahuli, si Uwan, ay doon na naman, pero hindi naman gaanong malakas yung ulan niya as compared nung nakaraang taon. So, pagdasal po natin, yung mga kababayan po natin doon, dahil alam po natin marami sa kanila, hindi pa nakahinga doon sa dulot nitong si Typhoon Uwan at yung iba pa. Pero dito po sa atin, sa lalawigan po ng Pangasinan, kahapon ginanap yung inauguration at turnover ng Tourist Rest Area o TRA na ipinatayo doon po sa may bahagi ng Capitol Beach Park. Capitol Beach Park, ito po yung bandang likuran ng Capitol Building. Malapit po ito sa reflecting pool at yung World War II Veterans Memorial Park. Actually, halos katabi niya yung ipapatay yung Memorial Park. Pero yung marker, ayan, malapit po doon, malapit sa Baywalk, malapit sa beach area, yung nasabing tourist rest area. At noong groundbreaking nung nakaraang taon, I think buwan ng February yun ang pinangunahan mismo ni Tourism Secretary Christina Frasco yung groundbreaking kasama yung mga representatives mula sa TIESA. Kahapon sa inauguration at turnover, pinangunahan din niya. Dumating din siya at pinangunahan nila ni Governor Ramon Gico III yung nasabing inauguration ng TRA o kaya Tourism Rest Area na anytime ang pagkakaintindi ko yung sa loob nito, ang amenities kasi niyan, meron po siyang 3 CR para sa persons, PWD, para sa lalaki, para sa babae, at may shower room yun. May shower room and then merong lactation area sa mga nanay na magpapadede ng kanilang mga baby. Meron pong area doon at napakaganda. Merong 2 upuan at saka may table at saka aircon. Sa walkway, doon sa harapan mismo ng mga CR, ang daming saksakan. Ang daming saksakan ng cellphone. Ayan, pwede kayong mag-charge doon. Tapos merong isang bench na maiksi. Tapos sa loob, andun ang coffee shop, andun yung product center, mga Pangasinan products, pasalubong center, at andun yung information kiosk. Speaking of saksakan outlet, isa yan sa
ang halaga niyan kasing halaga ng CR. Oo, ang daming saksakan doon, ang daming outlet at saka yun nga, yung CR nasa labas po siya nung pasalubong center. So, hindi mo na kailangan pumasok pa doon sa loob. As compared doon sa TRA Ay, nakaseparate siya. isang bubong pero hindi siya sa loob nung air condition nung tourist couch ang tawag nun, rest area. Nasa labas siya ng coffee shop ng pasalubong center. So, isang building lalabas lang. ka, isang building lang. Lalabas ka, andun yung yung mga CR. Parang mas okay din. Mas okay, naka-separate. Para yung mga nagko-coffee. Kasi para pagdating na araw kasi hindi mo maiwasan yung yung Amoy. ma-overuse siya. At saka yung, syempre, kung ang purpose nila ay para lang mag-CR, hindi na nila kailangang pumasok sa loob. Nakita po natin yung ilang mga comments na, ay, ang liit naman pala. Ay, ganito lang yung maupuan. Actually, ganun lang naman. Yun yung model nila. Siguro, nasa local government unit na later on kung paano niya, titingnan niya kung ano yung mga adjustments na o kailangan idagdag. Kasi maluwang naman yung area nun sa labas. Kasi hindi po yung project ng local government, project yun ng CHESA. At saka yung pag sinabing rest area, hindi naman ibig sabihin na andun ka. Hihilata ka na ilang minuto. Na magre-rest na sila doon. Kaya di po ba ang tawag sa CR, restroom? Oo. So yun yung rest area. Ngayon, akala nila yung rest area yung magre-rest talaga. Merong couch doon na. Pwede rin namang mag-rest pero hindi ka pwedeng katulad ng mag-coffee siya doon or nga, rest na yon. Pero kung purpose mo ay mag-CR, ayan, merong 3 doon. Ang purpose mo ay mag-charge talaga ng cellphone doon sa labas nga harapan ng CR. Ang dami, nakita ko, ang dami At sa loob meron din. Doon sa model ng Department of Tourism, meron ding Wi-Fi. Pero yung area kasi noon sa ngayon, di ba nagka-problema ang internet connection nung nanalasa si Uwan sa area na yon ng Kapitolyo. Parang may nasira yata. Although naibalik na, pero hindi pa ganun kalakas. Yung area ng TRA o Tourist Rest Area, medyo mga ilang meters away from Capitol Building. Pero malapit po yun sa Baywalk. Maganda na po siya, magiging operational na po siya. Ang sabi nung staff ng tourism na napagtanungan natin kahapon, technically it will be open from 8 or 10 a.m. to 10 p.m. Yun yung dinig ko. So, tingnan po natin. Dahil pagdating po ng hapon and early evening, ang daming mga namamasyal doon. So, ang pinaka-importante kasi doon, tama yung kasabi ni Ka-Aron Susan, saksakan ng cellphone, mag-charge, at saka restroom. Makapag-rest ka. Habang nagsasaksak ka. Or magsaksak ka habang pareho lang yan. Ganun ka-importante pa ang cellphone ngayon. Katulad yung binasa kong balita kanina, 3 magkakapatid, yung ating balitang international, binawalang gumamit ng cellphone, nagpakamatay. Grabe. Yan yung effect ng ngayon, no? Cellphone is life. Lalong-lalo na yung mga na-addict sa mga games. Pero back to tourism, kahapon nakakwentuhan ko ng konti si Mayor Brian Celeste. Yung hilig niya sa di ba meron na siya mga gadgets, photography at videography. Hilig niya sa videography and photography. Na-test niya, nakikita niya yung ganda ng ang ganda nung pinakita rin niya, ang ganda nung output nung kanyang high-tech na camera. Oo. Ang ganda talaga, parang professional yung dating. Pero matagal na po siyang into photography. Si Mayor Brian Celeste. Naisip niya bigla yung since tourism naman ang pinopromote nga sa Ciudad ng Alaminos, 100 Islands. Pero naisip ko rin si habang kinukwento niya yon, sinasabi niya, naalala ko si Mayor Benji Lim. Di ba yung sinasabi niya noon na sino ba yun? Yung malapit na matapos yung Tiplex, sabi niya gano'n. Yung pag-promote sa tourism. Correct. Sa Pangasinan, yung hindi isang lugar lang, i-promote na siya, i-package na siya. Pero siya sabi niya, why not sabi niya gano'n? Para mag-stay na matagal yung mga turista natin,
isasama na rin niya yung buong district kasi ang ganda sabi niya. Kasi ano siya, interconnected naman lahat. You promote one, and syempre yung iba, gusto rin nilang marating. Yung bayan na to saan banda? Diba? Magkaka-interest. Ano yung mga malapit dito? Lalo na coastal area ang first district. Kaya ngayon yung ano niya, sabi niya, we will not promote 100 islands only. Sabi niya, promote na rin natin ang Mabini, promote na rin natin yung ano. So sabi niya, yung sa district na yung nakikita niya, kasi nga nakita, video sila sa sa Bulinaw. At ang ganda talaga, ang ganda nung kahit siya mismo na in love dun sa Gadget niya. dun sa ganda nung nung output ng kanya sasabihin mo ba na sa patar lang ito? Sasabihin mo ba na sa lang ito? Yung mga simpleng lugar lang na na hindi nakikita at parang gugusto mo makita. Nasa tamang marketing lang, sabi niya. So, yun yung yung kanyang dinidiscuss kahapon. At sinabi na rin niya na yun yung ang plano niyang yun. At yun, dahil sa paggamit, ando ka na rin lang nagagamit mo na rin lang Kaya nga, parang tayo, dahil unlimited yung memory, hindi naman siya unlimited, may max talaga, pero marami kang shots na makukuha. Click ka lang ng click, unlike before, nabibili ka ng film, magpapadevelop, may developing charge, kumbaga, tapos hindi pa maganda. Bukod sa magastos, pag hindi ka naman talaga magaling, pag-print mo ganyan, ang pangit. Siyempre, maggastos ka ulit at ngayon, sige lang ng sige. Right there and then, pwede mo nang tanggalin yung hindi maganda at mag-take ka ulit. Lalo na ngayon, meron silang kinahihiligan. Yung drone naman. So, kumbaga, yung mga nakikita po natin na futuristic na mga actions sa mga pelikula noon, ngayon, kayang-kaya na nilang mag-produce gamit ang drone, gamit ang cellphone. True. Yung kanyang gadget, talagang, parang kumbaga yun yung kanyang passion ngayon. Bukod sa sports, sabi niya, yun, photography, tama ito. Hindi naman siya vlogger, pero gusto na rin niya magamit. Parang, sayang naman yung kanyang mga output. So, parang, eto na, para magamit na rin niya sa isang makabuluhang paraan, parang i-market na rin ang Pangasinan. Pero sabi niya, focus tayo dito sa first district, lalo na ang gaganda nga naman ng ang gaganda ng tourist destination sa dito sa first district. Lahat naman kasi coastal area, di ba? Oo, coastal areas, tapos syempre meron yung mga bulubundukin na medyo may mga taong nag-develop o nagde-develop. Ang mga tao ngayon, the more challenge na akyatin, hindi lang sa paglalakad, kundi ng bike o motor, lalo nilang pinupuntahan. Mas mahirap puntahan. Because of social media. Ayan, laking tulong po niya. Nadya-challenge at lalo na yung mga bikers, dahil maliit lang na magaan, maliit lang yung gamit nila. Yung mga masisipag talaga, halos na galugad na nila. Ang mga napakaraming lugar dito hindi lang sa Pangasinan, kundi even La Union, ibang probinsya. Meron yung mga kabataan nga na nag-coffee nung nakaraang Sunday doon kay Mr. Y. Mga kabataan, mga junior high school, senior high school. Sabi, tinanong ko, taga saan kayo? Taga Binalunan, ante. Siyempre, pag Ilocano yan, ante lahat, uncle. Ilang oras nyo yung, ilang minuto nyo yung Binalunan to dito, sa Tondaligan. Sabi niya, kuwala ang auntie halos. May isang oras lang, chill ride lang. So, ang dami nila. Pero yun yung mga effect din yun nung COVID-19. Carry over na nung medyo lumuluwag na ang daming nagbabike. Pero sila, itong mga batang to, dami nilang nararating, body, dami nilang nakikilala, and healthy yung kanilang yung kanilang kinahihiligan. Ayun nga. At sabi nga ni Mayor Brian, kung sa La Union, yun nga, sa La Union, di ba, pinagmamalaki naman na La Union is yung kanilang San Juan. Meron lang naman silang dagat na malakas ang alon. Yun yung kanilang yun yung pinupuntahan talaga, at saka yung nightlife. Yung nightlife lang naman. Pero lakas niya. Parang ganun, di ba? Pero yun, tamang tamang marketing, tamang promotion.
Kaya din siya lumalakas. So, yun yung nakita nila. Nakukulangan pa siya doon sa sa pagdagsa ng mga tao sa 100 Islands. Sa 100 Islands. Na lang siguro yung kailangang tumagal sila ng more than 2 days. Oo, yun. Kasi marami naman ng mga nag-overnight. Kaya nga dumami ang mga doon, ang mga accommodation businesses dahil nga sa pagdami ng ng mga turista. True. Kahit na andun lang sila doon sa transient homes nila, Oo. malapit lang naman yung Mabini. Tara mo sa Mabini. Correct. Malapit lang naman si Lalo na Dasol. kung meron silang service, na lang. Saan kaya yung Tambobong? True. Then i-direct papunta sila sa Tambobong from sa Tambobong is Dasol. So since yun nga yun yung naisip niya para mas makatulong pa sa tourism dito po sa Pangasinan, pero particularly sa First District at lalo-lalo na sa siyudad ng Alaminos. Kahapon pala sa nasabing programa sa Kapitolyo, yung inauguration and turnover ng tourist rest area, yung nagbigay din ng mensahe si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino at ang mga board members na andon, Board Member Philip Cruz ng 2nd District, Board Member Rose Apaga ng 5th District, Board Member Apple Bakay ng 1st District at saka si Board Member Martin Raul Sison II ng PCL Pangasinan. Siguro, hindi ko lang sure kung andun yung iba. Pero sila yung mga nahagip ng aking mata. Plus, syempre, mula sa Department of Tourism, ang bagong regional director, andun din kahapon. Ano na yung pangalan? Gwapo siya, bata pa. Hindi na siya, Regional Director. Regional Director. At syempre, mula naman sa Department of Trade and Industry, Region 1 and Pangasinan, si Ma'am Natalie Dalatin. Kasi doon sa bungad, may doon, mga produkto na yung iba doon sumasali sa yung trade fair, Kadiwa. Tuwang-tuwa. Nakakatuwa kaya yung nakita natin nung nakaraang taon nung after the groundbreaking, 'di ba, ang nagkaroon ng programa at kainan doon sa may season auditorium sa Capitol Complex at may ilang mga kiosk ng mga Pangasinan products. Ang napansin na natin noon, pinuntahan lahat ng display area, display kiosk ni Secretary Garcia at bumili siya. So ito, may nakasunod na staff na siya yung nagbabayad. Ganon din ang ginawa niya kahapon. Inikot niya yung magkabilang area at bumili siya sa lahat. Napakaganda po ng ganon, yung mga matataas na opisyal na pupunta sila hindi lang para para ipakita yung kanilang suporta. Laking po kasi yan, effect yun sa ating mga kababayang micro, small and medium entrepreneurs, pero bumibili din. Yung iba kasi pang photo op lang na iniikot nila yung mga booth. Pero si Secretary Garcia, kagaya ng nakita natin nung nakaraang taon, nung kahapon ba yun, umikot na naman siya at bumili ng mga produkto. Pero dun sa mensahe ni Governor Ramon Gico III, sabi niya, ito ay malaking tulong, nagko-complement dun sa redevelopment na ginagawa ng provincial government sa Capitol Complex. Pero meron siyang isang request. Sana makapagtayo din ng tourist rest area, TRA, doon sa Bulinaw na dinadagsangan ng mga tao plus Manawag. Sa Manawag meron po tayong doon, sabi niyo may property ang provincial government doon na di ba inumpisa na nilang dinidevelop na pwedeng maglagay ng ganito TRA. Kasi sa ngayon, dinadagsa ang Manawag Church. Pero isa sa mga concerns ng mga tao, rest area. Hindi yung hindi yung may higaan. Rest area, makapag-CR. Ayan. Or CR ka muna. CR. So, yun po yung request naman ni kahapon ni Governor Ramon Gico III. Although matagal yan ang sinasabi yan, siguro kung di mapagbibigyan yung kanyang request, dahil siyempre maraming kumbaga sa per province yata yung target ng DOT, For the meantime. Kung di siguro mapagbigyan, malamang ang provincial government ang magpapatay. Ang magpo-provide niyan. Well, mga kaibigan, bilis na oras natin ganap na pong alas 5:46. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Albright's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, pabili nga ng sibuyas. Pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakapitan ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. .549, bilis po na oras natin. Ayan. Ayan, good morning kay, kagabi pa siya nag-message Willie Quizon. Kagawad siya? Kagawad sa ano? Pugo Chico? Basta kagawad siya. Hindi ko na alam kung saan. Good morning kay Willie Quizon. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday po. May invitation ka? Wala, pa-birthday. Greetings lang? Mhm. Automatic na yun. Yun ang ibig sabihin nun. Parang hindi ko pa siya na-meet eh. Okay, merong ano dito scammer alert. Mag-ingat daw sa mga nagpapakilalang supplier, staff na ginagamit ang pangalan ni Mayor Nina Jose Quiambao para makahingi ng pera. Uy! Tandaan, lahat ng lehitimong transaksyon ay ginagawa lamang sa opisina ng punong bayan. At huwag maging biktima ng modus at mag-ingat sa mga taong mapanlil lang. Isumbong agad daw ang kahinahinala aktibidad sa number 4357 o sa official Facebook page ng Balon Bayang Ba. Maging mapanuri kabalian. Parang laging ginagamit yung pangalan ni Mayor Nina. Kaya nga, tapos gagamitin nila sa paghuthot. Ayan, call po ako, kausapin ko kayo. Ay po kayo ni Mayora. Ayan. Meron mga ganito, di ba, yung mga sila. Pero kapag nag-doubt ka, tawagan mo, hindi sasagot. Mm-hmm. Tapos, sasagutin sila ulit. Mahina ang signal dito. Ganun.
Scammer ang galaw. Ang galawan nila. Okay, kahapon naman naging colorful naman sa siyudad na Alaminos kasi kahapon yung official na pagbubukas ng Interagency Olympics. Ayan. Puro sports ngayon Di ko kasi na lang ng isang araw yung division meet ng Pangasinan One Schools Division. Kasi ito siguro yung panahon na, 'di ba, pag bandang summer, palapit na yung summer. Ito na yung puro yung mga into sports na sila. At kahapon syempre yung mga Muse din. Yan. Nakita mo na ba si Yuka? Sino si Yuka? Isa sa mga staff ng Mayor's Office. Pag siguro, pag nakita ko in person, siya pala. Matangkad siya 5'5", ganyan pang Miss Miss 100 Islands. Matangkad siya, tapos sexy. Siya naman yung pambato na Kaya lang kahapon kasi ilang beses namatay yung kuryente. Patay sindi. Hindi tuloy siya sabi niya, dito ka na mag-ayos. Kasi gusto nila makita yung kung yung magiging kalalabasan ng itsura niya. Para merong critic, ganito. Kaya hindi ko na rin nakita kasi 4 o'clock na. Alam mo na, mapaghapon, mabilis gumabi. Kaya, hindi ko nakita yung ganda ng representative ng team executive. So, ilan yung interagency to kasaling Alaminos sa City Water District, Interconnected Business Process Incorporated, DepEd, at iba't iba pang mga agency, DPWH. Mga agencies na nasa Alaminos City. Yan. At siyempre pagandaan din sila ng Muse at nag-start din yon yung mga competitions, power dance competition kahapon yan. Sa may nakita rin ako na ongoing yung Mayor's Cup. Ito naman ay basketball. Lalaban-laban ang mga team mula sa iba't ibang bayan at saka lungsod. Parang cluster sila. Sa Pasista, meron din sila. Ito, tauna naman na Mayor's Cup ni Mayor Jolly Risuello. At nabanggit naman kamakailan ni Board Member Martin Raul Season II ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter na malapit na ring mag-umpisa yung kanilang paliga. Ayan naman ang mga players naman ng basketball niyan ay mga councilors. So, kaliwat kanan. Yun ang gustong-gusto ng mga kalalakihan. Diba? Lalo na yung mahilig mag-basketball. Yung may mga ganyan na palaro. Although ongoing pa rin yung Governor's Cup naman para sa mga LGUs naman ng provincial government. Ng lalawigan ng Pangasinan. Okay, bago makalimutan at mapabayaan na tumamaya, Tristan Wyatt Gulay, Napoleon Co, Rafael Acosta, Mangalyag, Kuya Benji Tan, buhay na buhay. Talagang hindi ka na maiiwan. Oscar Dolormente, Ernesto Mosada Jr., Aurea Di Guzman, Sergio Gil Cruz Beltran, Melvin Pelinta, Josie Lieda Mateo, Glory Sanchez Maramba, si Jessie Silveta, Cecilia Morante, at Nelda Peralta. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Tsaka si Tristan, siyempre nauna na si Wyatt. Tristan Gulay. At saka si Achicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Si Grace Matro at saka si Nanay Dading. At saka siyempre si Mamata and Tropa. Na si JR at saka si Jerome talaga mas mangyari hindi ko talaga ma-perfect. Ito naman yung panawagan ng Region 1 Medical Center sa mga, sabi dito, panawagan ng Region 1 Medical Center sa mga mabubuting loob na handang mag-donate ng kanilang dugo. Ito ay tugon ng ospital sa malaking pangangailangan ng dugo ng mga pasyente. Isa nang gawaing kabayanihan ang voluntaryong pagbibigay ng dugo. Ang bawat isang bag ng dugo ay maaring makasagip ng hanggang 3 katao. Upang makapag-donate, inaanyayahan ng mga donor edad 18 pataas na magtungo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Bukas ito 24 hours para tumanggap ng sinumang willing na mag-donate at dapat ay may sapat na tulog, nakakain ng maayos at walang ubot-sipon ang nagnanais na mag-donate upang makapasa sa screening. I-screen pa naman yung i-donate nyo. Hindi agad-agad na gagamitin yon. At kung sa screening makita na meron kayong sakit, na yung mga nakikita sa dugo, ipapaalam sa inyo through letter at confidential yon.
Pag ano naman, siguro pag pasado, congratulations kwanto siguro. Pero dito sa DWIC Dagupan, mga kaibigan, meron po tayong mga gamot dito. Butika sa radyo, katuwang ng DWIC Dagupan, ang Region 1 Medical Center. Kung yung mga gamot nyo ay kailangan ng reseta, dalhin nyo yung reseta, baka sakaling meron kami dito. May stock kami. True. Ayan. Pero yung pag vitamins, multivitamin, meron. Marami. Tsaka yung pang hypertension, meron. Mhm, Punta lang po kayo dito sa taas. Pang maintenance. Ang ibibigay good for 30 days o 15 days? 30 days. 30 days yung ibibigay. Ayan. Okay. So, pero wag naman yung araw-arawin na kung hindi nyo pa naubos yung 30 At days saka yung nyo. para sa inyo lang. Huwag naman yung, meron ka nakakuha ka na ng pang 30 days, sunod kukuha na naman. Para kay kapitbahay. Baka mamaya, sa dami ng kay pinsan. nakuha nyo po, ay hindi nyo rin maubos o makakalimutan nyo yung iba mag-expire. Sayang. O ano, tatakbo pala silang kagawad. Nangangampanya pala, ihihingi na niya ng ano, may tumatawag. Sige. Ihingi na niya ng ano. Sandali, Trisha, nagpo-program lang ako, tawagan kita pagkatapos, sandali lang. Samantala, isa po sa mga tuwang-tuwa kahapon, syempre yung ating mga micro, small and medium enterprises. Ito naman yung grupo na, etong mga ito na sinasali po sa mga kadiwa at mga trade fairs dito man o sa iba't ibang lugar. At sila po ay merong DTI registered names, meron silang mga business permit, at saka kung ano yung mga kailangan ng kaugnay na government agency, meron sila. So yung kahapon, syempre nakita po ulit natin ang ating kaibigan, si Ma'am Joy Jocelyn Ong Perez. Siya ang may-ari ng Crafters Joy Corn Husk. Meron ulit? Merong trade fair? Wala naman. Meron kahapon. Ay. Yun nga yung sinasabi ko kanina na isa ni Secretary Garcia at lahat yun, bumili siya. Meron yung tela ulit? Ay, wala. Yung tela kasi galing sa ibang ano yun eh. More on pagkain. Yung meron kahapon. Sayang hindi ako nakakuha. May nakadisplay doon sa isang area. Ang daming gulay. May nakadisplay na yung ano yun ang pangkulay ng pansit. Aswete. Oh, meron doon. Ang daming bunga. Si Kaaron Terry hindi ko na nabalikan dahil busy nagpipicture-picture. Tapos, may mabolo. Kaya lang nung pagkatapos ng lahat ng ganap, ang natira na lang yung hilaw. May mabolo, may tiyesa, walang chiko. Pero marami po yan. Plus, syempre yung mga fruits, na mga juice, natural na juices, meron din kahapon at ubos lahat. Hindi ko alam kung pinabigay na yung iba na perishable. Pero syempre yung mga process na mga produkto, nagtitinda naman sila. Sabi natin, Aurea, salamat, may gamot pala kayo. Nadalhin daw niya reseta ng mister niya. Padala nyo po kung ano yung i-message nyo lang, ang turaman, piyan ma-check dito. Oo nga, sa DWIC, sa ating mga ano dito. Para yun kay Kaaron Aurea, baka sa lahat na i-message. O nga, kasi arawin siya pala ponto, kasi baka mamaya walang available dun sa resetang dala nila. Pero good morning din kay Madam Rose Marique. Yan, naminis na pila. Good morning. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ganap na pong alas 6 ng umaga. May pahabol ka pa, Ka-Arodiway? Wala na. Okay. So wala na po tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagigan. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo